Maligaya ngayon ang puso ng young actor na si Paul Salas. Sa edad na 24 at sa iilang taon niyang pagiging bahagi ng showbiz, ay may tatlong babaeng nakarelasyon si Paul na isinapubliko niya. Kilalanin natin ang mga babaeng nagpatibok sa puso ni Paul. The Philippine Showbiz List presents ang tatlong babaeng minahal ni Paul Salas. Barbie Imperial, the fangirl. Kwento ni Barbie, isa siya sa mga tagahanga ni Paul nung hindi pa niya pinasok ang showbiz industry. May pagkakataon pa nga raw na isa siya sa mga fan na nag-aabang ng mga shows nito at maging pag-aabang sa airport ay ginawa niya. Bukod pa rito ay mahahalongkat din sa mga luma niyang tweets ang labis na pagpa-fangirl niya sa aktor. Nung una raw niyang makita ng personal si Paul ay labis ang kanyang saya, pero dahil nga sa isang fan siya ng mga panahong yon ay hindi siya maaari makipag-usap o lapitan na lamang ito basta-basta. Kaya malaking pasalamat niya dahil sa pagkakapasok niya sa mundo ng showbiz ay nagkaroon siya ng pagkakataong makahalubilo ang aktor na naging daan upang maging malapit sila sa isa't isa at di nga nagtagal ay nauwi sa pag-iibigan. Physical abuse. Naging bukas sa publiko ang relasyon ni Paul at Barbie. Bagamat baguhan pa lang sa showbiz si Barbie, ay andyan naman si Paul upang suportahan siya sa mga proyektong kanyang ginagawa. Isa na rito na magbida siya sa seryeng Araw-Gabi ng ABS-CBN, kung saan kinailangan ni Barbie na baguhin ang kanyang imahe at magpakita ng konting kaseksihan. Sa isang panayam sinabi ni Barbie na wala umanong problema kay Paul ang sexy image niya at naiintindihan nito na bahagi lang ng trabaho, lalo pa at isa ito sa hinihintay niyang break sa showbiz. Ngunit noong July 2018, wala pang isang taon mula na mapabalita ang kanilang relasyon, ay pumutok naman ang usap-usapang hiwalayan ng dalawa. Nag-ugat ito sa makahulugang tweet ni Barbie noong July 14, 2018 tungkol sa physical abuse. Bukod pa rito ay mayroon din siyang hiwalay na Instagram post kung saan ipinakita niya ang ilang litrato ng kanyang pasa sa bandang kaliwang bahagi ng dibdib niya at mga galos sa braso. Ngunit agad niyang binura ang mga ito sa kanyang social media accounts. At noong July 16, 2018, muling nagbahagi si Barbie ng litrato kung saan kapansin-pansin ang mga pasa at gasgas sa kanyang braso. Kasama niya sa larawan ng kanyang ina na si Bing Imperial na siyang kinukuhanan umano niya ng lakas ng loob sa gitna na pinagdadaanan niyang personal na problema noon. Walang malinaw na pahayag si Barbie ukol sa issue, maliban sa kanyang paalala sa sariling manatiling matatag sa kabila ng kung anumang pinagdadaanan niya. Hindi rin niya tinukoy kung sino ang pisikal na nanakit sa kanya, ngunit karamihan na kanyang fans ay inuugnay ang ex-boyfriend niyang si Paul. Sa gitna ng kontrobersya, umapila ang kaibigan ni Paul na si Christopher Martin na huwag agad manghusga ang netizens hanggat walang formal na paliwanag ang magkabilang kampo. Pati ang ama ni Paul na si Jim Salas ay nagbahagi ng matalinhagang quote card na may nakasulat na "Don't play the victim to circumstances you created." Kasunod nito ay kumalat naman sa social media naging usapan ni Barbie at ng ina ni Paul. Ayon sa kanyang mensahe, pinabulaanan nito ang post ni Barbie tungkol sa mga pasa nito sa katawan. Nakiusap din siya na sana ay hindi nag-post ng ganito si Barbie dahil kahit hindi ito totoo ay makakasira pa rin ito sa anak na si Paul. Sagot naman daw ni Barbie sa ina ng aktor, sana ay nag-sorry na lang si Paul sa ginawa nito. Baka raw gumawa na ang kampo niya ng legal na hakbang at mayroon daw preba si Barbie na makapagpapatunay sa ginawa sa kanya ni Paul. Pero sa kabila ng nalalabas ang akusasyon laban kay Paul, ay mas pinili niyang manahimik at hinayaang mamatay ang issue. Paul denied Barbie's accusation. Pinili ko talagang hindi magsalita kasi minahal ko yun eh. Kung ano man naging problema namin, gusto ko sa akin na lang yun. Ito naman ang naging pag-amin ni Paul sa naging interview sa kanya sa YouTube channel ni OG Diaz noong December 2021 tungkol sa kung ano ang totoong nangyari sa kanila ng dating nobya. Ayon kay Paul, pamilya niya talaga ang nasa isip niya ng mga panahon na lumabas ang ganong issue. Tumahimik na lamang daw siya noon dahil gusto na lamang niyang sarilihin ang mga naging problema nila ni Barbie noon. Ngunit mariin niyang itinanggi na sinaktan niya ito. Noong April 3, 2022, sa naging panayam kay Barbie sa vlog ni Tony Gonzaga, ay muling napag-usapan ang kanyang mga nakaraang pag-ibig. Dito ay walang pag-aatubiling sinabi niya na nauwi sa pisikalan ang relasyon nila ni Paul kaya sila naghiwalay. Hindi naman daw niya ikinaila na hinayaan niya ring mangyari ang bagay na yon dahil na rin sa mahal niya ito. Pero ganun pa man, aminado naman daw siya na nung mga panahong yon ay hindi siya perpekto at sobrang immature na maging siya ay naging toxic na rin na karelasyon.
Ngunit iginiit din niya na hindi sapat na dahilan ito pang pisikal na saktan ang isang taong sinasabing minamahal mo. Dito ay nilinaw rin niya na nagkaroon sila ng closure ni Paul matapos ng isang taon. Pero pinagsisihan daw niyang ibinahagi pa niya sa Instagram ang mga larawan na kanyang mga pasa sa katawan na di umano'y gawa ni Paul. Sa huli sinabi ni Barbie na hindi niya kaaway ang kanyang mga naging ex. Taki Saito, the long-distance relationship. Sumunod naman na naging karelasyon ni Paul ay ang pinaghalong Spanish, Japanese, Filipino at Brazilian na singer-actress na si Taki o Takako Saito sa tunay na buhay. Pinanganak si Taki sa Japan pero lumaki ito sa France at dito sa Pinas. Una siyang sumabak sa pag-arte sa horror comedy show ng TV5 na #parang normal activity. Napanood rin siya sa ilang programa ng GMA7, kabilang na riyan ang Kalye 7, Small Family at Eat Bulaga. Lumabas rin siya sa pelikulang Trip o Busan, The Lolas vs. Zombies at Banal. Nasa Japan na naninirahan si Taki mula October 2018, mula lang siya ay mapabilang sa J-pop girl group na Fakie. Pero hindi tulad ng nauna niyang karelasyon, ilag si Paul sa pagbabahagi ng tungkol sa kanila ni Taki. Nang matanong siya sa press launch sa isang seryeng kinatampukan niya noong January 2020, ay inamin ni Paul na nasa MU stage pa lang sila ni Taki. Pero nag-iba ito nang muling makapanayam siya sa birthday party ng showbiz writer na si Alan Jones na naka-livestream sa YouTube channel noong October 8, 2020 kung saan naroon din si Taki. Dito ay nagkwento si Taki sa kanyang naranasang pandemya sa Japan. Matapos nga nito ay natanong siya kung namimiss din ba niya si Paul. Tila iniiwasan naman ni Taki ang sagot na kunwari ay hindi narinig ang tanong na ito. Kung kaya si Paul ang natanong ng tungkol sa kanila, kung ano ang kanilang ginagawa sa kanilang long-distance relationship. Anya, hanggang video call nga lang muna. Muli naman siyang hinirita ng tanong kung gaano na sila katagal ni Taki. Dito parang biglang nagpanig si Taki sa kabilang linya. Wala namang pag-aalinlangang sinagot ito ni Paul at sinabing magdadalawang taon na sila ni Taki. Sa naging exclusive interview naman ng Push kay Paul ang sumunod na taon, inamin niya na naapektuhan ng pandemya ang kanyang personal na buhay at ito ay naging dahilan na pagtatapos ng long-distance relationship nila ni Taki. Pagbabahagi pa ni Paul, magtatatlong taon na sana ang relasyon nila ni Taki at sa mga panahong yon ay 1 taon at kalahati silang LDR. Pero ganun pa man, sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ay sinigurado ni Paul na maganda ang naging pagtatapos nila ni Taki. Mikey Quintos, The One. Noong May 23, 2022 sa ulat ng GMA News ay tinuldukan na ni Paul ang mga haka-haka ng netizens ukol sa tunay na namamagitan sa kanila ng kapuso actress na si Mikey Quintos sa podcast ni Pia Arcangel kung saan inamin niyang nagdi-date sila. Matatandaan kasing na-link ang dalawa noong mga nakalipas na buwan dahil sa beach photos na ipinost nila sa kanilang Instagram account. Noong December 2021 pa kinunan at i-post ang mga beach photos pero hindi yun nakaligtas sa mga mapanuring mata ng mga netizen. December 19 na mag-post si Paul habang December 20 naman nag-upload si Mikey. Kahit kapwa solo sila sa kanilang mga larawan, ay tila parehong-pareho ang kanilang beach location. Sumunod naman ito na mapansin ng netizens sa ilang araw na may mga sweet na mensahe ang dalawa sa isa't isa sa Instagram na dahilan upang paghinalaan kung ano ang tunay na ugnayan ng dalawa. Ayon kay Paul, nagsimula siyang manligaw kay Mikey nang natapos ang programang pinagsamahan nila, ang The Lost Recipe ng GTV, na umere mula January hanggang March 2021. Doon daw nakita ni Paul ang koneksyon nila sa isa't isa sa tuwing nagkakausap sila sa taping na hindi na nga nila namamalayan ang oras. Dagdag pa niya na dahan-dahan lang ang kanilang ligawan dahil long-term anya kanyang iniisip at gusto niya si Mikey ang huli. Nais din daw niyang sundin ang lumang tradisyon ng ligawan kung saan pupuntahan ito sa bahay at pakilala ang mga magulang nito at formal na magpaalam sa pag-akyat ng ligaw at kung pwedeng haharanahin din. At ito nga lang July 20, 2022, sa YouTube vlog ni Paul ay isinapubliko na nila ni Mikey na 1 taon na silang magkarelasyon. Sa vlog, ipinakita niya ang masayang bakasyon nila sa Boracay kamakailan. Dito isinagawa ni Paul ang surprise dinner date nila ni Mikey by the pool para sa celebration ng kanilang anniversary. Bukod pa rito ay niyaya rin ni Paul ang nobya na makadate sa GMA7 Gala Night na gaganapin sa Shangri-La BGC sa July 30, 2020. Dahil umuulan noong gabi na kanilang romantic date sa Boracay, lumipat pa sila ng pwesto sa resort bago ibinigay ni Paul ang bouquet of roses para kay Mikey. Halatang kinilig si Mikey na tulong na pangiti. Aminado rin si Paul na kinikilig siya sa date nila ng nobya. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!